Yes mga igala, may adlaw ka nato tanan. Welcome din sa ato ang panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, niya na usap kita sa itong panaguban dili sa itong tulabanon kada hapon din sa itong sibian ng Radyo Pilipinas Davao 88.7 sa dial sa inyong mga radyo, mga katambayan, no? FM ta mga katambayan, no? So katong walay kuan, no? Kung gusto lang maminaw sa ko, at mami, maminaw na kayo, ganahan maminaw sa ako. But anyways, mga katambayan, no? Karong hapunan, no? Isa sa to ang mga isgutan karon, no, kaning mga pagdagsa, no, pagdaghan ako nabantayan, no, ko ipakita na ko tong mga pictures na mo dito sa daghan na kay mga inland resorts, no, mga mountain resorts diha sa to ang Marilog area, no, especially dikit-dikit mo guna sila diha good mga katambayan, no, na Marilog, na Arakan, na Ikitaw-taw. And napaisa ka area din nga dili na sakop sa Davao, nagtapad-tapad maguna sila good, no. But lagi humana atong na-issue last year, no, katong Cave Cafe, tong cafe nga sulod sa Langob. Daghan na pud kayo itong nagsulputan, no. And katumanggod, klaro na magud nga alterations o sa ka natural natural resources, no, sama sa Langob, no. Ang gikwanto, gibuhatan gid og giadto gid sa to ang National Bureau of Investigation, no, sa pagpanguna sa ilahang hepe, no, nga si Attorney Arcelito Albao. Kudos kay kay abtik kay ni si Attorney Archie Albao gid mga katambayan, no. When it comes to basta na siya ilahalin ang aksyonan, no. Paspas kay na mo action sa Attorney Albao mga anyways mo, no, kagahapon, no, sa to ang pag-adto, no, sa Aldon, nadumog ninyo ang uban na part, no, sa to ang kapihan sa Bagong Pilipinos pagpanguna sa Philippine Information Agency. Agahapon atong ipangutana with regards sa mga inland resorts, no. Kumusta na ba ni, no? O nabi mga pamaagi, no, nga dili sila makaapekto. Unsa may ginabuhat karon sa Department of Environment and Natural Resources aron nga mauna maprotektahan paghihapon ang ato ang mga or ang atong kinaiyahan. It's because medyo kuan siya para sa kuha medyo invasive gining but anyways may mga regulations pud ana, no, nga kani dili dapat ni hilabtan and dili dapat nako ang construction sa mga kanang magnaingon ana, no, marganan sa Shrine Hills good na kuan issue. So mo na ang kuan din, ano. Anyways, pakita din ako na ako ang kuan akong t-shirt din, no. O gikan ni sa National School Press Conference, no. So mo nang kuno. Anyways, bago ta maginod, no, congrats di ay Davao Eagles, no, ato ang kuan mga atleta sa Davao region, no, sa misalbot nga baguhalan human nga palurong pambansa kun asa, no, nakuha gid nila ang target nga 4th place sa maong padula, no. Congratulations din. Anyways, na-distract ko gamay. So mo to mga katambayan, no, balik na din sa tuang kuan hisgotanan ng mga inland resorts. Kumusta ba ang ginahimo nga mga lakang, no, sa Department of Environment and Natural Resources Region 11, no, aron nga kuan, no, una monitor ang mga activities sa tuang mga inland resorts sa Marilog, ug naabay mga legal o illegal nga mga resorts diha sa Marilog area, no. Actually mao po ni isa sa mga resort kidira nga area, no, tulo ka region sa nagkuan din na mag-share, no,
na Region 12 kan sa Arakan area o Region 10 sa Kitaw-Taw area. So, musaw na to no, ug unsa ba ang ginabuhat nga lakang sa ato ang DNR 11? Atong paminaw no una diha ang kuno Regional Director or OIC Regional Executive Director sa DNR 11 mga katambayan no nga si Attorney Maria Mercedes Dumagan no og katong iyang supervising environmental management section sa kuno chemicals and hazardous waste permitting section no nga siya pud ang nagabuhat pod no sa ilahang inspection diha sa mga inland resort sa Marilog no nga si Ma'am Mira Fair Barquilia. Paminaw nato ni. RD attorney, I'm just curious about this parang nagsulputan ng mga inland resorts dito sa may Marilog area. Do we have an inventory for this inland areas, and then paano po natin ma-ensure po na yung environment natin hindi ma-compromise? Regarding mga inland areas sa Marilog, our Environmental Management Bureau, EMB, has already conducted inspection and inventory, but not an all-out inventory na considering limited pa po ang ato ang manpower from EMB. They have issued some ECCs, and they have also issued some notices of violation for those existing structures na wala nag-apply of ECC, no? So for more details, I refer you to our representative from the Environmental Management Bureau. Thank you po. Good morning. Last 2021, since na-open balik after the pandemic, we conducted survey of the resorts. However, during the conduct of the survey, there are a lot of inland resorts that were closed because of the order of the local government with a business permit issue, something. So, however, we still conducted surveys, and we surveyed 19 resorts in Marilog area, and in 2023, we also conducted another survey up to 2024. So we surveyed 22 resorts in a resort, and out of those 22 resorts, there are 2 who have secured an environmental compliance certificate, and 1 has a certificate of non-coverage. Ang problema lang kasi, nahihirapan silang mag-comply with the ECC because of the issue with the zoning. Kasi dapat nasa proper zone sila. And most of these resorts, nagsusuportan din ng panahon din ng pandemic. So, as of now, EMB is still conducting more survey sa mga hindi pa na-survey natin ng mga resorts, so we can have the inventory of ilang inland resorts na nandun sa area po. And rest assured, some of these issued notices of violation for developing without securing first the ECC, without complying with the environmental laws po. So, actually, pinatawag na sila ng notice of violation, pinatawag na rin ng technical conference, and they are required to comply with the requirements to secure the environmental compliance certificate. However, the common problem that we encountered during the technical conference, that the data that we have covered, is that they are not within the tourism zone. So they cannot be given the required document from the planning, from the city zoning office. So pag hindi po sila inallow sa area na yun, they cannot be given with environmental compliance certificate, and pag hindi din sila i-issuehan ng business permit with ng local government, so the local government can impose closure or stoppage of the operation of such firm. So, sa PD 1586 kasi,
gusto ko lang i-emphasize, PD 1586 yung ECC is not a permit. It is a planning tool. So, guide nila yung kung anong dapat gawin. And sa PD 1586, we can issue only CBO and impose penalties. But mas may say talaga ang local government sa closure ng isang establishment once they will not issue a business permit and they will not allow that establishment in that certain zone. Ang balikan ko lang, baka na-mention ba na out of the 22, ilan mga may CDOs? I don't have the data here. My ECC lang po is dalawa and isa certificate of non-coverage. So, I don't have the data here kung ilan ang na-issue ng CDO, but most of these firms were issued with notices of violation. So, pinatawag na po sila for technical conference. Doon sa guidelines lang, after they receive the copy of the notice of violation, how many days ba yung ibibigay sa kanila for them to reply and for them to comply? Nasa legal po yun, depende kasi they are given due process po. Parang hearing na rin po kasi yan. Pag may issue ng notice of violation, pinapapunta sila sa office for technical conference. And there, ilalahad nila kung ano yung nasa side nila. At may lawyer po tayo na nag-hear sa kanila and they will come up with an agreement depending on kung ano yung capacity, kung gaano kabilis nila makomplete, kung ano yung complexity ng requirements din. Last na lang po, itong 22 until today, nag-ooperate pa. Some of these are already closed. Ilan po yung sama? Hindi ko pa rin nakuha yung data natin, hindi kompleto yung dito sa akin, but we'll get back to you. But based on our database, sa survey natin, yun po ang lumatas. We have 22. But some of this kasi, during the 2021 survey, most of them are closed. Pinasara ng LGU because of the business permit issue. So mo to mga katambayan, no, ang pahayag ni Attorney Maria Mercedes Dumaga, no, ang Regional Director OIC Regional Executive Director sa DNR 11, o si Ma'am Mira Fair Barquilla, no, ang Supervising EMS Section Chief, no, sa Chemicals and Hazardous Waste Permitting Section, na mo po'y nagatutok sa mga konderat, no, sa Marilog area, no. Anyways, mga katambayan, sa itong pagbalik no atong paminahon, ato ang hisgutan usab no kaning mandato sa ato ang anti-red tape agency. Kung nasa doon na sila yung mga agencies nga ginatutukan, no, nga una dugay mohatag serbisyo na napud sila nakasuhan, no, within the Eastern Mindanao area, no. Mo na ato ang hisgutan sa itong pagbalik human lang sa mga importante pahinumdom ning atong sibianan. Yes, mga katambayan, balik kita din sa itong panag-uban sa itong trumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Before ko mawala na pag-usap, no, balik ko na ako o congratulate, no, ang Davao Eagles, no, alang sa kaning pagabuhaton nga, alang sa baguhay lang na human nga palarong pambansa dito sa Cebu City, mga katambayan, no, ato ang balikan tong kanbe. Sa wakas, nakaabot kita sa number 4. Actually, naka-champion man ta. Pero katong nga time, nag-back out man ng NCR ato kay tungod sa gira. No? Anyways, ibalik na dito, no, atong tanawon tong anihimong medal tally sa ato ang palarong pambansa, no. Pila atong nakuan. Actually, nato sa number 4, no. Dako nga improvement. Ani maguni mga katambayan, no. Niadtong 2019 katong kita ang host, on God, no. Ang Davao Region naas number 11, magna-get us number 12 gani, no? Tapos pag-abot ni Regional Director Alan D. Farnazo, mga katambayan, no, nag-improve ta from number 11 last time kita nag-host, niabot ta sa number 6 last year sa Marikina Palarong Pambansa. And baguhan lang, kagahapon lang, no, July 16, no.
nakuha na ginato no ang target nga number 4 kuya gini si kan mga katambayan no si Director Farnaso kay 2018 tung siya ang katong siya ang regional director sa Northern Mindanao no or sa Region 10 DepEd Region 10 nakakuha og number 4 ang Northern Mindanao. Pag abot ni kuan after ana nabalhin siya sa SOC Sergeant Region 12 DepEd na nag number 4 to 2019 dinhi sa Davao Region mismo ang Region 12 pagbalhin niya una nag number 6 ta no tong 2021 2022 man daw ang last na kuan 2023 tong pagbalik sa palaro pagbansa nag number 6 ta ug karon nakuha na gid ang number 4 no the best performance no ever sa usa ka kuan no DepEd region dinhi sa Mindanao no so ka number 5 na to ang host nga Central Visayas mga katambayan no anyways apila ka to ang Davao Eagles nakakuha 32 gold medals no 25 silver medals o 35 bronze medals so congratulations no anyways balik ta mga katambayan no okay sa to ang kuan karon habang naghisgot no kaning kuan ni Engineer Ruelo Aradanas no ang regional chief sa anti-red tape agency kun asa sila yung mga na kuan no na kumbaga na zoning na nila nga mga kuan ay mga agency nga mga kuan no dugay kay mo serbisyo no kadlawon pa lang taas sa kayong pila oh pero thank God no may gani ang PRC karon nabuhatan na gyud lang pamaagi no so constant kuha nila with the PRC no so ako po no bilipod ko kudos PRC for kuan no for making ways no finding ways no kumbaga sa kabangko pa nga matarong ang inyong serbisyo diha sa mga professionals nga nagapila para sa mag-file mag-file tawagan ni board exam no o kato magkuha lang mga lisensya ug uban pa mga transaction no mo tong gingon lagi ni Engineer Aradanas no Engineer Ruelo Aradanas no nga dakog tabang ang digitalization sa transaction sa gobyerno para mabawasan ang red tape. Anyways mga katambayan no ato paminawon balik no kay katong niaging adlaw ato na ni siyang nadungog karon ipadungog na to balik no ang uban pang pamahayag ni Engineer Ruelo Aradanas no sorry sir Engineer Ruelo Aradanas ang Hepe Regional Chief sa ARTA Eastern Mindanao paminawon na to Engineer, the previous press call you said that they're aware or there are local chief executives or local government unit na nakasuhan for non-compliance sa katong piece of doing business. Kung sa update naman, sir. Nasa yung conviction, dalawa. Lumabas na yan. So, I'm not yet, nasa Eastern Mindanao. I'm not yet authorized to divulge that. Dalawa. Among the cases that we have filed, there are 2 convictions here. Nasa court na siya. Ano yun, sir? Chief executive yan? Local chief? Executive? It's the head of an agency. Oh, okay. So, kanya na yung agency. And saan ito, sir? I cannot divulge it yet. No? Wala pa akong authority to divulge. Saan, sir? Saan yan? Dito sa Eastern Mindanao. Eastern Mindanao is composed of Region 11 and 12. Specific, sir, na region. Yan naman to. Ha? Specific na region. Ano lang sa? Region 11. There were 2 convictions this year to 2024. So, ano yung violation, sir? Ha? Ano ang violation? Violation is, one is the fixing. Fixing. It's a fixing. Fixing and the other one. Collaboration with fixers outside. Okay. That's one. So, ang isa, sir? Yes. It's an agency of the government. So, yung isa, fixing yung isa, kaso? Yung isa is like tumanggap na lagay. Yeah. Meron siya. So, marami kami pinapile na kaso against government employees and officials.
Yun lang, talagang matagal yung proseso. Ang sa amin kasi, kami yung nag-build up ng case. Kami rin yung gumagawa ng case study. So, pino-forward lang natin dito sa Civil Service Commission, the Office of the Ombudsman, or any other pertinent court. So, sila po nag-decide na yan. So, doon po nagtatagal dito sa amin. Kaya sa amin, mabilis po yan. Kasi we are an investigative body. So, to pursue a certain case, no, you need to have a complainant, tama ba? Dapat meron, may complainant talaga. Pero yun na, tumatanggap kami na anonymous sa akin. Tumatanggap po kami na anonymous complainant. So, talaga pinaproteksyonan namin siya. Ito lang, isang agency, masyado kaming, itong register of deeds lang talaga. Kailangan talaga namin ng complainant. O kaya, bigyan nyo kami ng isang complainant at interviewin lang namin. Kunan lang namin ng salang facts. Kami nang bahala. Sir, tama sir, yung talaga yung mangtas kayo na agency sir. Grabe ang complaint. Alam naman natin, open naman dito sa Davao eh. Kaya nga ino-open ko ngayon sa media eh. No? I have the clearance na i-open na to sa media dahil matagal ng problema ito sa Davao region. Alam po natin yan, di ba? At walang nagagawa itong mga agencies natin. So, sa amin po, yun nga, hiniikayat namin na yun ang mga mamamayan na kung may complaint po kayo, pumunta po sa amin. Asahan nyo po na yung identity ninyo is hindi po namin ipapalabas yan. Kung kailangan lang po namin kayong kunan ng statement o kaya para at least malaman natin kung ano yung kalakaran nila. Marami nang pupunta pero kulang pa rin siya. No? Napatunayan na namin yan, cut-off. Mayroon silang cut-off at mayroon silang delayed sa services sila. So, kailangan lang natin ng mas mabigat na evidences against this office. Thank you, sir. Before dito muna ako. Pero wala pa may complainant so far as of now. Wala pa. That's why we are still waiting kung may complainant na buwan din sa MUA para at least makuha na kong statement para maka-start to investigate. No? Naanak ko na dunggan pero it's just a hearsay. Hindi magkabalo ko asa mo may start na. So we need a complainant para at least maka-start to investigate. Good morning, sir. In connection na sa pangutana, dili maka-intervene si ARTA without complainant. Naa naman sir mga ebidensya nga nag-gather sa NBI. Basta kay walay complainant, dili mo pwede ng bilabot. Dili dito pwede, sir, kaya mga basis na ito. Now, if we filed a complaint sa NBI na pupustuan na. Okay. Kung doon sila sa kami pupustuan na. Pero pwede ito collaborative effort. Nabuhat na naman na sa ubang agency. Just like we did, no? Nakikita yung mga complaints sa MOA against government agency. So, nag-collaborate din sa NBI. So, party na collaboration. So, yeah. Pero kung kada siya na particular na case, di-file sa NBI, so NBI na mag-push through. Not unless they will lead us, our lawyers, pinanglan ng lawyers na, no? Or mga investigador, kaya naman yung investigador, we can do collaboration with them. So, balikan lang ko itong convicted nga duha. The case is filed unsa pa nga tuig? 2023. Tapos igawas ang result. First quarter of 2024. For 2024, pila na ba ang mga cases filed against certain individuals? And what specific cases ang common na na-file ninyo na subay sa mga complaints received by the agency? First, the common cases that we filed is the delaying of services of certain government offices, and fixing, and administrative cases sa mga suplada na empleyado. That's one of the common cases that we filed to our offices. No? Kung pila na ang na-file naman
I think I cannot give the exact number, no? The file that we have, we filed. Kaya nga naman, bilang lang naman sa pagnahuman na. Kung file na, sige lang file na, sige lang file. And the filing is this. Kung purview sa civil service, dito naman kinafile, administratively. Pag criminal, ombudsman. Sa Eastern Mindanao, which region ang naipinakadaghan na complaint nga inyong nanawat? Kung pwede sa mas-specify, what particular province or city ang naamoy daghan kay nga bulk na nadawat? Davao City. Davao City? Yes. Kay naman rin ang region. So, dali lang mo reklamo. Ang tao, kay naarabi sa Tana. Karang ilipay sa Tana, mo na yung opisina na mo lang. So, normal ng influx sa complainants na yun sa City of Davao. And succeeding is the provinces of Davao region. Nakalang napod Jensan, napod Coronadal, napod Region 12 via email or via our hotline. Sir, among sa mga government agencies sa Davao Region or Davao City per se, asa napit ang unsa nga ahensiya ang may daghan kaayong reklamo? ROB, Register of Deeds, Davao. To be blunt. So mo to mga katambayan, no? Isa gid siya mga gidumtan ang Registry of Deeds kaya na stress pa daw sa kadlaw no base sa nakuha ang impormasyon. No? Kinahanglan alas stress pa daw taas kay pila pero dugay daw kayo mo pan oy mao gid ni no karon nga nanatay arta no nga kuan na gid nato ang Anti-Red Tape Act no di na gid nato ni makuanan yun ng mga ahensya sa gobyerno no nga dapat magtinarong na no kay ingon baya ni kuan baya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa bagong Pilipinas bawal ang tatamad-tamad no bawal ang kukupad-kupad mo na ang giingon ni kuan jud ni Pangulo ako napatong video. Napagitong video tong giingon to niya dito sa may Luneta no nga bawal gyud na no. Nga dapat ang serbisyo sa katawhan no dapat mo ay mauna, dili imo ang sariling interes. Ay nako, dili magpasakit-sakit, papasakit-sakit. Charing. Ito mga katambayan ay matay kuan no igong panahon no hangtod sunod pahon mo to naglangkob sa tuang tulumanon karong adlaw hangtod sunod pohon daghang salamat maayong adlaw kanato ingat ha ulan-ulan ba karon bye bye.